GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Pipila ka mga residente sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur nalisang sa nadungog nga mga buto sa armas, human gisulayan matud pa og sulong sa mga armadong grupo ang lungsod kagabi. 25 anyos nga babaeng rider ug lalaking rider patay human nga magsugat ang ilang mga motor sa Hingoog City. Samtang laing rider sab ang patay ug kritikal ang angkas niini human mibangga ang ilang motor sa dump truck sa Taguluan, Misamis Oriental. Siyam ka stilt houses sa upat ka barangay sa Panglima Sugala, Tawi-Tawi naguba atol sa storm surge. Kapin 2,400 ka mga bakanteng trabaho ihanyag sa local ug overseas employers sa June 12 ato sa Dole 11 Kalayaan Job Fair sa Davao City. 18 ka mga kabayo nga nakagawa sa usa ka farm sa Barangay Tigato, Davao City na nagsuroy-suroy sa kadalanan sa downtown Davao City nakabalik na kaha sa farm. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Nangalisang ang pipila ka mga residente sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur gumikan sa sagunso mga buto-buto sa armas sa mga lungsod kagabi. Otoridad, padayon ang clearing operation sa lugar. Ani report. Madungog ni ining video sa usa ka netizen ang mga buto sa armas nga nahitabo sa Sitio Baco, Barangay Poblacion 2 sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, banda 6:30 Lunes sa gabi. Makita sab ang pipila ka mga police mobile nga paspas nga nang labay aron moresponde ang maong panghitabo. Gikalisang sa mga lumulupyo. Gani, dunay ubang mga residente ang nagdagandagan atol sa hitabo. Mitambad sab kining glass nga estante sa usa ka tindahan nga nabuak gumikan kuno sa igo sa mga bala atol sa hitabo. Duna matud pay pipila ka mga residente ang namakwit gumikan sa kahadlok. Hinuon matud sa Maguindanao Police Provincial Office, namalik ra ang maong mga namakwit human na pacify ra nila ang maong sitwasyon paglabay sa pipila ka higayon. Yung mga tao naman po na panandali ang lumikas ay bumalik na rin po doon sa kanilang mga tinitirahan. At yung atin naman pong kalsada, since po ng presence ng ating government forces kagabi, ay passable naman po. Ginasuta pa sa otoridad kung kinsa ang anaa sa likod ni ini mga pagpamusil ug unsa ang motibo. Sa ngayon po ay patuloy po itong inimbestigahan ng pulis habang nag-clearing po yung ating Armed Forces of the Philippines doon sa nasabing lugar. Samtang nagpagula og mensahe sa social media ang Sharif Agwak LGU ngadto sa mga residente nga mamahimong kalmado apan magmabinantayon taliwala sa buot pagsulod sa mga armadong grupo sa sentro sa maong lungsod. Giabisuan sab ni ini ang mga residente nga magpuyo sa ilang mga panimalay sanglit kontrolado na matud pa sa kapulisan ug kasundaluhan ang sitwasyon. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao. Gilauman sa Department of Education Region 11 nga moabot sa 1.5 million ang enrollee sa tanang eskwelahan sa Davao Region karong school year 2025 to 2026. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, ang maong ihap magilaumang mosulod sugod karong Lunes sa pag-abli sa klase, mao ipangandaman karon sa Department of Education Region 11 kauban ang mga ahensya sa gobyerno. Gawa sa public schools gilauman sab nga magsugod na ang klase sa private schools sa Davao Region. Human ang upat ka tuig, balik na sa naandang bulan sa Hunyo ang opening sa klase sa mga eskwelahan sa nasud. Gikan sa kapin 1,340,000 ka mga estudyante sa milabay nga school year. Gilauman sa DepEd 11 nga moabot sa 1.5 million ang enrollees karong school year 2025-2026 sa 2,706 private o public schools sa tibuok Davao Region. We haven't had any requests yet of postponing their school opening from among any private schools. Our understanding, therefore, that all private school will start also classes side by side
with all our public schools in the region. Kini ang ginapangandaman karon sa DepEd 11 sa pagkikalayon sa uban pang ahensya sa gobyerno. Sa gipahigayong Oplan Balik Eskwela Interagency Convergence Meeting alang sa opening sa klase sa school year 2025-2026 karong June 16. Gihisgutan ang katungdanan o kontribusyon sa matag ahensya gikan sa security, economic o infrastructure sectors o ubang ahensya nga sakop sa Regional Development Council 11. Agig pagsiguro nga mahimong hapsay ug magmalampuson ang balik eskwela. As you capture this number, you can already pre-position what your agency has in terms of your mandate, the services that are expected from you, and how we all complement and work together to ensure a very organized, systematic, peaceful opening of classes. Gipahayag sa mga ahensya ang pagpataas sa police visibility, pagmuntar og help desk duol sa mga eskwelahan, deployment sa traffic enforcers, installation sa public wifi ug uban pa. The DILG encourages local government units to live in bantay peligro activities, focusing on safety and peace in school zones. Lahat po ng paaralan na nasa prone ng traffic within the city, mga large schools, is meron po yung deployment of CTPMO personnel. Now for an update for the total number of locations for free Wi-Fi in Region 11 for public elementary and high schools, we have 194 locations across the region. Sara usa sa mga gipaabot no sa Department of Education Region 11 labi na ngadto sa DPWH nga unta mahatagan og priority no sa kining budget ang pagpaayo sa school building labi na sa Davao del Sur nga naguba ni adtong panahon sa linog ni adto pang tuig 2019 kay lagi hantod sa karon no wala pa kini nagamit o kinahanglan na kini no sa mga estudyante sa maong probinsya. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Siyam ka magbanay ang apektado man naguba ang siyam ka mga stilt house sa upat ka mga barangay ato sa storm surge sa Panglima, Sugala, Tawi-Tawi. Ani ang detalye? Igo na lang sa pagpanguha og mga naglutaw nga mga tabla ug ubang kahoy nga bahin sa naguba nga balay kini mga residente sa barangay Luok, Buntal, Panglima, Sugala, Tawi-Tawi. Kini human naguba ang ilang balay diyang gihapak og storm surge o mga dagkong balod pasado alas 2 sa kadlawon adlawng Lunes. Sumala sa MDRRMO Panglima, Sugala, miabot sa siyam ka stilt houses sa maong lungsod ang nangaguba gumikan sa maong storm surge. Lakip sab sa mga nangaguba mao ang barangay waiting shed, school stage, barangay guest house, wooden covered court. Sa tala sa MDRRMO, apektado sa storm surge ang upat ka mga barangay sa lungsod nga mao ang Luok, Buntal, Tabunan, Tungbangkaw ug Tundon. Hinuon walay naangol sa itabo. Pag-strike po ng storm surge, pumunta agad yung barangay chairman, nag-announce po sa speaker ng masjid. Bale, nakamunga po kami na pag may sakuna, storm surge o yung typhoon, bale gagamitin po ang speaker ng masjid. Doon magsasalita ang sinumang ma-assign ng barangay for forced evacuation po. Gilayong gitagad sa LGU ang siyam kaapektadong magbanay kinsa temporaryong namakwit sa mga evacuation center sa maong lungsod. Matud sa MDRRMO, epekto gyapon sa habagat ang nahitabong storm surge sa maong lugar. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao. Nahimo ng bagyo ang low pressure area nga gibantayan sa Pag-asa. Hinuon ana kini sa gawa sa Philippine Area of Responsibility.
Ulahi kining nasiplatan sa kasadpang bahin sa Iba, Zambales ug naglihok pa southwest sa gipaspason nga 15 kilometers per hour. Palayo na kini sa nasod apan padayon niining birahon ang southwest monsoon o habagat nga magdala og pagulan ilabi na sa kasadpang bahin sa nasod. Base sa datos sa Metro Weather, posible gihapong ulanon ang pipila ka bahin sa Mindanao sama sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao ug Caraga. Dunay katag-katag sab nga pag-ulan sa Soc-Sargen. Posible sab ang mga kusog nga pag-ulan busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Dili sama sa naandang pedestrian ug mga sakyanan ang makita sa kadalanan kahapon nga adlaw sanglit gikalingawan sa mga motorista ang panon sa mga kabayo nga nagsubay sa mga nagunang dalan sa downtown Davao City. Daw gihimong farm niini mga kabayo ang nagunang kadalanan sa Davao City diyang naglaroy-laroy sila Lunes sa udto. Nakurat man sa nagpanon nga mga kabayo, gikalingawan na lang sa mga motorista o pedestrian sanglit pinasahi kini ngay gayon nga makita ang mga kabayo sa highway. Unang nasiplatan ang mga kabayo sa buhangin area ug misubay sila paingon sa Bahada ug Lanang. Diyang nadawat ang report, gieskortahan sa police mobile sa Bahada Police Station ang maong mga kabayo pabalik sa ilang farm sa barangay Tigato pagkahapon. Walay noy naangol nga kabayo o individual atol sa hitabo. Sa pagpanubay sa kapulisan, nakaikyas matud pa ang mga kabayo human nakagawas gikan sa koral sa farm. Luwas nga nabalik sa farm ang 18 ka mga kabayo. Ginakuwaan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao og pahayag ang tag-iya sa mga kabayo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. 25 anyos nga babaeng rider o laing lalaking rider patay human nga magsugat ang ilang mga motor sa Gingoog City, Misamis Oriental. Angkas sa babaeng rider angol sab sa hitabo og laing rider sab ang patay ug kritikal ang angkas human mibangga ang ilang motor sa dump truck sa Taguloan, Misamis Oriental. Ani report ni Cyril Chavez. Kini ang kuha sa CCTV dool sa nahitabuan sa aksidente sa Gomez Street, Barangay 6, Hingoog City, Misamis Oriental, pasado alas 3 sa kadlawon adlong Sabado. Kita sa video kining motorsiklo nga adunay suga. Gisundan kini sa laing motor nga naghaguros og misulay og overtake. Taod-taod mibangga kini sa kasugat nga motor sa pikas nga lane. Tungod sa impact, nangatumba ang tulo ka motor human nagkarambola tunga sa dalan. Dead on arrival sa ospital ang 25 anyos nga babaeng rider nga residente sa Purok 2, Barangay 17 sa syudad. Samtang patay sab ang laing rider nga residente sa Barangay Poblasyon sa nasangpit nga syudad. Atong gidrivean atong certain female driver nga kani ang kuan siya sir, kani ni overtake siya atong motorcycle 2. And then mo din to nga pag-overtake niya, dito siya na bangga atong motorcycle 1 pod no, nga katong sa ihang opposite lane pod. Matod sa PNP, samdan og luwas na ang laing rider nga nadamay. Samtang luwas sab ang angkas sa babaeng rider nga usa ka 35 anyos nga usa ka pulis nga nakadestino sa 1st PMFC. Ginasubay pa karon sa PNP kung aduna bay kasong ipasangat batok sa mga nalampigit sa aksidente. Ilabi pa nga patay ang duha ka mga rider. Samtang kasong administratibo sab ang atubangon sa pulis nga angkas human masayran nga on duty kini diyang nahitabo ang aksidente og nisibat lang nga wala na nanghid sa ilang commander. Gikan sila sa kani south nga kani ang kuan direction, then going sila pa gawas na sir, pa highway sila. So gikan daw to sila sa kani matud pa sa report, gikan po to sila sa kani ang bar. Samtang patay sab ang laing rider sa Taguluan, Misamis Oriental. Samtang kritikal ang angkas niini human nga mibangga ang ilang motor sa usa ka dump truck sa Bugna, Barangay Kasinglot, Misamis Oriental. Sa investigasyon sa Taguluan Police, nahitabo kini pasado alas 4 sa hapon adlong Lunes. Nasayran nga padulong sa Provincial Road ang dump truck diyang gibanggaan kini sa motor. Tungod sa impact, nalagpot ang motor, lakip ang rider ug angkas niini. Sumala sa PNP, aduna nay panagsabot ang duha ka partido. Nga unta kung kuan nahinay lang ta og kani ang padagan sa atong mga sakyanan o naunta mosunod ta sa ato ang mga
kani ang traffic rules nato, no? Cyril Chavez. 1. Mindanao. 8 anyos nga batang babae sa Iligan City nga pipila ka adlaw ng missing, napalgang patay na. Napalgan sa kasagbutang bahin sa Purok 13 Timoga sa Barangay Buruon sa Iligan City bandang alas 3 Lunes sa hapon ang maong bata. Sumala sa kapulisan, na-report nga missing ang bata kinsa residente ra sa lugar niadtong June 5 sa hapon. Ulahi matod pa kining nakita dool sa ilang balay nga nagmano sa iyang ninong ug miuban sa usa ka bata ug naligo sa sapa. Apan wala na kini nakauli. Napalga na lang kining wala na kinabuhi ug nakapatong sa usa ka bato sa maong kasagbutan human sa 4 ka adlaw ug ana-ana sa advanced state of decomposition. Giimbestigahan na sa kapulisan ang panghitabo ug kung doon na by foul play, ilabi pa nga nakaubos ang underwear sa bata. Ginahulat pa ang resulta sa autopsy sa patayng lawas sa bata. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug pahayag ang pamilya sa bata. Formal nang gisugdan sa DepEd Gensan ang Brigada Eskwela sa usa ka hilit nga tungaan sa syudad. Sumala sa buhatan, abli sila alang sa mga buot modunar o mga gikinahanglan nga butang alang sa tungaan human na sayrang pulos makeshift classroom lang ang anaa sa maong tunghaan. Ang detalye pinaagi ni ining report. Gisugdan pinaagi sa tree planting ug pangpanglimpyo ang formal nga pagsugod sa Brigada Eskwela sa Department of Education Gensan sa Rickville Integrated School sa Barangay San Jose, General Santos City adlawng Martes. Dungan sab niini ang enrollment sa mga estudyante gikan grade 1 hangtod grade 7. Gawas niini nakabenepisyo sab sa libreng konsulta program sa PhilHealth alang sa maayong panglawas ilabi na ang mga learner. Kini konsulta benefits sir apil ang check-up, laboratories and dispensing of medicine. Karon nalipay mi kay naay mga ingani sa amuang eskwelahan. Kamatigdan nga ang maong tunghaan. Pulos makeshift classrooms lang nga dunay 5 ka rooms nga pulos gama sa sawali o kahoy. Napili matud pa kini sa DepEd isip venue sa kick-off sa Brigada Eskwela sanglit nagkinahanglan kini og pagtagad. Gipaningkamutan sa Department of Education nga mas palambuon pa kining mismong tunghaan aron mga magtutunga dinhi mismo sa komunidad. Dili na angay moadto pa sa lagyong tunghaan aron makaeskwela, inay dinhin na lang. 2 years old pa lang itong school na ito at nakakaawa-awa yung ang situation nila ngayon. So we have identified here, we planted trees. And then we have also encouraged stakeholders to invest like donating classrooms for the school. Padayon sa pag-awag ang DepEd Gensan alang sa mga buot magdonar o mga kinahanglanong butang alang sa Brigada Eskwela nga budangop sa mga tungaan hangtod June 13. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1 Mindanao. Gilamoy sa kalayo ang 12 ka balay sa agdaw sa Davao City kagahapon. Naugdaw sa sunog ang 12 ka balay sa Purok 10 Seaside, Barangay Lapu-Lapu sa Agdao, Davao City kagahapon. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao sa Davao City Fire District, pasado alas 2 sa hapon diha miulbo ang sunog sa maong lugar. Hinuon walay natala nga samdan sa maong panghitabo. Padayon ang investigasyon sa kabomberohan sa hinungdan ug ang kinatibok ang danyo sa maong sunog. Usa ka lalaki ang patay samtang duha ang samdan atol sa pagpamusil sa Pantukan Davao de Oro. Patay ang usa ka lalaki samtang samdan ang duha ka kauban niini human gipusil sa Purok Mahigalaon, Barangay Kingking sa Pantukan Davao de Oro adlawng Domingo. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao sa Pantukan Municipal Police Station, nahitabo ang insidente sa mismo gitrabahuan sa biktima. Dihang dunay usa ka wala pa nailhan nga armadong lalaki ang kalit nga miduol ug giposil sa makadaghang higayon ang biktima. Samdan sabang duha ka kauban sa biktima human maigo og bala atol sa pagpamusil. Gisulayan pa og dala sa ospital ang biktima apan dead on arrival na. Na-recover sa crime scene ang pipila ka basiyo sa bala sa gituohang .45 nga kalibre sa pusil. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan sa buong krimen. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa biktima.
GMA Regional TV, One Mindanao. Padayon lang sa pag-send og entries mga kapuso kay nagpadayon ang proof of purchase promo sa GMA nga mo ang Kapuso Big Time Panalo Season 3. Over 11 million pesos ang papremyo nga pwedeng madaugan. Lakip niini ang 7 ka 1 million pesos alang sa lucky mamimili og sari-sari store owner sa Grand Draw. Nagpadayon ang official sending of entries kutob July 11, 2025. Busa send lang ng send sa iyong entry sa drop boxes lakip sa GMA Regional TV ug radio stations nationwide. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Tutok lang sa GMA o i-follow ang GMA Promos Facebook and TikTok pages o mobisita sa microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics and announcements. Pipila sa mga mihatag ug garbo sa Davao City sa Palarong Pambansa 2025 mao ang mga pambato sa gymnastics elementary level. Atong sayro ng ilang istorya sa report ni John D. Esteban. Kini ang winning performance sa gymnastics vault sa 8 anyos nga si Chelsea Bell Luis Tuazon nga kabahin sa team sa Davao Region sa bag-uhay ra na human nga Palarong Pambansa 2025 nga gipahigayon sa Ilocos Norte. Proud nga giuli ni Chelsea ang gold medal alang sa Davao City. Nakuha sab niya ang silver sa floor exercise ug bronze medal sa bars. Sa kinatibuk ang performance o sa individual all-around, nauli ni Chelsea ang bronze. Sumala ni Chelsea, gisuwayan una niya ang ballet sa edad nga 3 ug nagsugod ang iyahang pagbansay sa gymnastics sa edad nga 5. Pangandoy ni Chelsea na makakompete sa mga international competition. I will train harder and harder. Dili usab matungkad ang kalipay nga gibati sa iyang inahang si Cassandra nga grabe ang gihatag nga suporta sa anak. Sumala niya, mapasalamaton siya sa kaayuhan nga nahatag sa iyahang anak sa pagsulod niini sa sports. Hinuon, iyahang ginasiguro nga mabalanse ang iyahang training ug pag-eskwela. Na-observe ko po ngayon, mas nag-gain po yung confidence niya. Nawala din po ang stage fright and ang discipline din po, ma'am. Suportahan lang po natin kung ano man ang kailangan ng mga bata. And of course, yung love and care na dapat nandyan po always tayo and yung always being present po sa kanyang side. Usasab sa mihatag ug garbo sa Davao City sa Palarong Pambansa 2025 ang 8 anyos nga si Kay Nigel Teves sa men's artistic gymnastics silver medalist siya sa horizontal bar sa elementary boys level. Ang iyahang teacher coach sa Davao City Special School nga si Teacher Ermeline nahingang nga sa abilidad sa bata gumikan sa nakalabay tuig lang nagsugod og training sa gymnastics si Nigel. Og 5 ra ka bulan ang preparasyon niini para sa kompetisyon. Pero naka-silver medal dayon kini. Aside po sa mga rigid training nila sa gym, sa school at saka sa gym, sumasali din kami ng mga local, national and international competition para mas ma-prepare sila. Kumbaga, hindi na sila manibago sa big crowd. Mahilig ako mag-tumbling. Sinong gusto mo maging? Carlos Yulo. Dili sa La Aguila Gymnastica Davao Training Center sa Bahada, Davao City, dungan nga nagbansay sila Chelsea ug Nigel. We make sure that kids are well prepared, not just physically, but of course mentally. Samtang ang Davao City Sports and Development Division of the City Mayor's Office o SDDCMO target nga maablihan ang bagong pasilidad una matapos ang 2025 alang sa mga Davaoenyong atleta sama ni Chelsea ug Nigel aron mas masuportahan pa ang ilang panginahanglan sa natad sa sports. The intention of that is to focus specifically sa kaning scientific approach na sa atuang athletes to improve ang ilahang performances sa ilang mga sports. So that involves mental health, that involves nutrition, that involves strength and conditioning, physical therapy, prevention for injuries and all of that. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, One Mindanao. Og mao kato ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulihing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters.
Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.